Welcome sa ating podcast. Ito ang JCA Law After Office. Ito ang programang maghahatid sa inyo ng mga mahahalagang impormasyon na may kaugnayan sa immigration dito sa Canada. Siyempre, kasama pa rin natin ang isang magaling na abogado, si Attorney Jake Aguilar. Attorney Jake, magandang hapon. Magandang hapon pa yan. Magandang hapon sa mga nanonood ngayon. Ako naman po si Josephine Bacani. Pag-uusapan naman natin ngayon ang pagbabago, Sir Jake. Sa express entry daw, magkakaroon ng overhauling ito. Ano ba ang mga mahalagang key points na dapat maihayag natin ngayon? So, yung una, refresher ng konti, sa express entry, ano ba ito? So, ito yung flagship na program ng Canada para sa PR. Doon sa economic class, marami pa kasing class, yung family class, etc. Ito yung economic class, ito yung isa sa major program din ng government nga para sa PR. Ibig sabihin, kung kaya mong i-demonstrate na makakatulong ka sa ekonomiya ng Canada, yes, welcome ka para maging PR. Ito yun, express entry, yun yung pinaka flagship program. Yung latest na program natin, ano pa siya, since 2015, na huling na overhaul or huling na launch. So, from then until now, so mga mahigit na 10 taon, Tagal-tagal na rin. So, kaya din, I would say na tama lang, kumbaga it's actually overdue na nga para i-revisit itong express entry kasi nga, syempre, dapat sumusunod din siya sa panahon. Syempre, ang dami na nagbago magmula nung 10 years ago, di ba? So, yun yung pag-uusapan natin. May tatlong bagay tayo sa express entry, Sir Jake, na malamang aalisin o i-repeal. Yeah. Ano-ano ba ang mga yon? So, yung pinaka-requirement kasi dito sa express entry, yung Canadian Experience Class, yun yung pinaka-major din. Ibig sabihin lang nun, kung nagkatrabaho ka, o nagkaroon ka ng work experience dito sa Canada for at least 1 year lang, 1 year of work experience na nabibilang sa Tier 3, pataas kasi may mga tier levels yan. Yung mga tier lang naman, ibig sabihin, yun yung mas mababa yung number. Anyway, Tier 0 hanggang 5 yung tiers, Tier 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ang kailangan nga is Tier 3, pataas, meaning actually pababa yung number sa Tier 3, 2, 1, 0 ang kailangan para mag-qualify kayo dun sa Canadian Experience Class. And the lower the number, kumbaga the higher the qualifications usually. So unfortunately, yung Tier 4 at saka Tier 5 hindi kasama dito. So kung yun yung trabaho yun, hindi yun counted dun sa Canadian Experience Class. So yun yung isa, Canadian Experience Class. Meron din Federal Skilled Worker at saka Federal Skilled Trades. So yung dalawang yon hindi mo kailangan ng Canadian experience. Pero from what we know so far, ang dinodraw lagi, ang ini-invite kadalasan is yung may experience na dito sa Canada, which makes a lot of sense kasi again, ang kailangan mong i-prove is yung worthiness mo para maging worker dito sa Canada. So kung may experience ka na, malaki yung chance mo na yun nga, ipagpatuloy yung trabaho na yon. So mas malaki yung chance mo na makatulong sa ekonomiya. A little bit more, kung mag-work back tayo ng konti, dati kasi din, yung mga nagmamigrate dito as PR, talagang galing sa labas. Kaya merong skilled trades at skilled worker. Kasi ang ini-envision nun, a long time ago, galing ka sa labas, mag-immigrate ka dito sa Canada. Pero so far, within the past several years nga, nag-iba yung trend. Mag-start muna sila usually as either worker or student dito sa Canada. And kung dito ka nag-aral or kung dito ka nagtrabaho, mas malaki nga yung chance mo na maitutuloy-tuloy mo yung trabaho na yon compared sa fresh ka galing sa labas as magiging PR ka kagad. So, yun yung naging trend. Kaya ang focus ngayon is dun sa may experience dito sa Canada. So, yun lang naman konting history noong program na yan. Matatandaan, Sir Jake, nga nung last month ba, March, no? Ang dami na i-draw based sa CAC na ito. Right. Usually thousands yan. Tsaka yun talaga yung pinakamadaming na-draw so far. Yun yung nakikita din natin. So, yun nga, ang change ngayon, pag-iisahin na lang daw yun. Unified. Yeah, unified. And wala pang guidelines din kung ano ba talaga yung magiging itsura niyan. Pero from what we see and from yun nga, what we know from our own experience, ang focus niyan is yung may trabaho.
dito. Yung nakapagtrabaho na dito. Kasi yun yung mas malaki ang chance na, makontinue nila yung trabaho. Kasi ang naging observation din, maraming galing sa labas na nagiging PR na, pero pagdating, PR sila, na-approve yung application nila for PR, nasa labas pa lang sila ng Canada. Pagdating nila dito sa Canada, nahihirapan sila kumuha ng trabaho. Maraming dahilan din dyan. Number one na din dyan yung license ba. Kasi kahit license ka sa labas, sa ibang bansa, yung license na yun, hindi naman portable yun eh. Hindi naman makikredit agad-agad yun dito. Ibig sabihin, ako, for example, just to give myself as an example, lawyer ako sa Pilipinas. Pagdating ko, siyempre, hindi man ako lawyer dito, di ba? So, iba naman kasi yung batas dito, iba naman yung licensing process dito. So yun yung mga nagiging problem nung iba rin na pumupunta dito. Yung license nila parang baliwala yun. They have to either start all over or to bridge it. So yun yung parang may gap. So ibig din sabihin, hindi nga porke kung sino ka man sa labas, magaling ka man o mataas man ang position mo, license ka man or what. Hindi ibig sabihin pagdating mo dito ay makakakuha ka agad ng trabaho. Usually mag-start ka rin sa mababa. So yun yung nakikita natin magiging big change dito sa express entry. Yung kung may trabaho ka na dito, good. Ibig sabihin, employable ka or may license ka na dito sa Canada. So yung tatlong factors na yung FSWP, no? Foreign Service Skilled Worker Program Federal Survey. Skilled Trades. Federal, the next is yung CSC at yung pangatlo yung Foreign Skilled Trade Survey. Ang i-repeal nila into unified program. Mas mahirap bang i-meet yun, Sir Jake? We don't know. We don't know yet. Hindi pa malinaw. Pinaplansya pa lang kasi. Pinaplansya pa lang. Pero yun nga, from what we can imagine, bibigyan nila ng factor yung may experience na or may license na. Pwede ba natin isingit dito, Sir Jake, ang francophone initiatives? Possibly. So, from what we know din kasi, very aggressive din ang government sa mga marunong ng French. So, pwedeng kasama pa din yun. Kumbaga, may value, merong points ba? Kumbaga, kung merong kang kaalaman sa French, basic man or intermediate. Kasi point system pa rin talaga ito. Yun ang hindi mawala. So, we can expect na point system pa din. Again, a little bit of history. Dati walang points eh. May points pero hindi kailangang i-compare sa iba. Kumbaga, yung initial points lang, ma-meet mo siya. Kumbaga nga, ma-meet mo yung requirements of Canadian Experience Class or yung Federal Skilled Worker Class or Federal Skilled Trades. Ma-meet mo, okay ka na, ipaprocess ka na. Ngayon, you have to be compared with the other applicants. So, may second step. Yung pool na sinasabi, express entry pool. So, yun ang sa tingin natin, hindi mawawala yun. Iko-compare ka pa din, kahit kumbaga qualified ka na, mukhang qualified ka, pero iko-compare ka pa din dun sa ibang nag-apply. So, yun lang. Paano, Sir Jake, gusto ko rin mag-focus dito sa Francophone support program ng government, no? Kasi narinig ko, itong ibang aplikante natin, parang 3 months nga lang na kukuha, na, di ba? So may kakilala tayo na nagulat din ako sa sinabi niya na 3 months pa lang siyang totoo yun. Nag-aral ng French is malapit niya na. Hindi pa naman, pero napakalapit niya nang maabot yung requirement na intermediate level or B1. B1 kasi, ano kasi yan? A1, A2, B1, B2, C1, C2. So, yung B1 nasa intermediate level. Nandun na siya ngayon. So, hindi na siya basic. Actually, nasa intermediate na siya in 3 months na self-study. Di ba? Makakatulong ng malaki yung merong Francophone. So yun pa idagdag natin. So malamang nga kasama pa rin yung French diyan. Language in general basically. So yung language may points yon, English man o French. Pero sa ngayon nga yung French medyo siya, nagiging importanteng factor siya kasi nga aggressive ang government of Canada sa parte niyan. One day mag-deep dive talaga tayo sa French, pero ngayon pa lang just know na siya, it's worth considering na mag-aral ng French sa ngayon. Plus yung mga categories, I don't think na mawawala din yun. Categories meaning kung ano yung mga sectors ng sa labor na gustong i-prioritize ng government, meron pa rin kumbaga additional points yun. Plus malamang din yung location. Kasi nakikita ko rin na isa yan sa strategy ng government ngayon na
yung location-based na points. So meaning, bibigyan nila malamang ng mas malaking points yung, for example, outside of Ontario or outside the bigger cities na katulad ng Toronto or Ottawa, mga ganyan, o GTA. Kung nasa labas ka nun, mas malaki yung points mo. So yun yung nakikita natin na trend sa ngayon. Oh, that's good. Jake, any final takeaway on this? Express entry. So, yun lang. Abang-abangan, definitely. And ito yung una nating titingnan. Ito nga kasi yung flagship. Ito yung pinaka-major program ng Canada. So, dito tayo sisilip. Wag na wag yung, kumbaga, kung may pangarap kayo maging PR, hindi nyo pwedeng baliwalain ito eh. Yung express. Dito kayo magsisimula. Dito nyo pagbabasihan yung chance nyo na maging PR dito sa Canada. So yun muna, abangan natin yan. Pag lumabas na yun, definitely ibabalita ulit natin yun dito. Alright, ayan. Maraming salamat ulit, Attorney Jake. Isa na namang mahalagang impormasyon para sa inyong lahat. Attorney Jake, anyayahan natin sila sa ating programa. FTV channel. So subaybayan niyo po kami sa Filipino TV. Andun kami every Wednesdays, 1:30 in the afternoon. Isang oras po yung programa na yun. Question and answer portion, Live. parang Miss Universe lang. Live. So live, anyone can send their questions and very much willing kami na sagutin yon para din sa kaalaman ng karamihan. Yeah. Para ma-spread natin yung tamang information, I would say. So, sundan niyo po kami doon. Again, Filipino TV, Wednesdays, 1:30. Live po yon, makikita niyo sa Facebook at sa YouTube. Naka-live stream din yan siya sa aming Facebook account, JCA Law Professional Corporation. Ayan, na-advertise na natin, sir. Hanggang sa susunod, marami pong salamat. Okay, until next time po.